Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Inflation ngayong Hulyo posibleng pumalo sa 5.6 hanggang 6.6% dahil sa pagbaba ng presyo ng ilang pangunahing bilihin ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. United States nangakong magbibigay ng 11.8 billion pesos bilang suporta sa pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas laban sa HIV at tuberculosis. Libreng sakay sa MRT-3 handog ng DOTR at PSA para sa mga commuter. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Posibleng pumalo sa 5.6 hanggang 6.6% ang inflation o bilis ng paggalaw ng presyo ng bilihin ngayong Hulyo 2026 batay sa tansya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa isang pahayag, sinabi ng Central Bank na posibleng tumaas ang headline inflation ngayong Hulyo dahil sa pagtaas ng presyo ng lokal na produktong petrolyo, dagdag singil sa kuryente, pagtaas ng presyo ng isda at paghina ng piso kontra dolyar. Pero inaasahang mapapabagal ito ng pagbaba ng presyo ng pangunahing bilihin tulad ng bigas, karne, gulay at prutas. Binabantayan din ng BSP ang sitwasyon sa Middle East at ang magiging epekto ng patuloy na gulo doon sa inflation at galaw ng ekonomiya. Umabot sa 6.4% ang headline inflation noong Hunyo, bunsod ng pagbagal ng pagtaas ng presyo ng gasolina, bigas at isda na sinabayan ng pagsirit ng presyo ng kuryente at serbisyo sa restaurant at edukasyon. Inaasahang maglalabas ang Philippine Statistics Authority ng kompletong datos tungkol sa inflation sa August 6. Nakatakdang magbigay ang Estados Unidos ng mahigit 11.8 billion pesos bilang suporta sa 5 taong joint health program nito kasama ang Pilipinas upang labanan ang Human Immunodeficiency Virus or HIV at tuberculosis o TB. Sa ginanap na 59th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Foreign Ministers meeting noong Hulyo 22 kung saan bumisita si State Secretary Marco Rubio, formal na nilagdaan ng Pilipinas at US ang Health Strategic Objective Agreement. Ang kasunduan ay isang jointly funded plan kung saan naglalayong palakasin at panatilihin ang kakayahan ng bansa sa pagsusuri, paggamot at pag-iwas sa HIV at TB. Kabilang dito ang pagpapahusay ng surveillance, detection at response sa mga outbreak. Sa kabuuang pondo na 42 billion US dollars, maglalaan ang Pilipinas ng mahigit 30 billion pesos para sa pagpapalakas ng sariling health system sa susunod na 5 taon. Samantala, ang tulong ng US ay nakatuon din sa pagpigil ng pagkalat ng nakahahawang sakit at sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa kalusugan. Maghahandog ang Department of Transportation or DOTR at Philippine Statistics Authority or PSA ng programang Libreng Sakay sa Metro Rail Transit 3 or MRT 3 tuwing Miyerkules para sa buong buwan ng Agosto ngayong taon. Bahagi ito ng paggunita sa paglagda ng Republic Act 11055 o Philippine Identification Act. Isasagawa ang libreng sakay mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. ng umaga at 5 p.m. hanggang 7 p.m. ng gabi. Upang ma-avail, ipakita lamang ang physical, digital or printed national ID. Kasabay ng inisyatibong ito, nagsasagawa rin ang PSA ng National ID registration sa MRT-3, partikular sa Araneta, Cubao at Taft Avenue stations. Inaasahang namang magkakaroon muli ng libreng sakay sa Setyembre 16 bilang pagdiriwang ng Global Identity Day. At sa balitang pangkalakalan, umabot sa 94.75 billion pesos ang net income ng Government Service Insurance System o GSIS sa first half ng 2026.
Mas mataas ito ng 27.78% kumpara sa naitalang net income nito sa kaparehong panahon noong 2025. Pumalo naman sa 195.38 billion pesos ang gross income ng ahensya habang lumobo naman sa 2.05 trillion ang kabuuang asset simula June 30. Ayon sa GSIS, patuloy nilang gagamitin ang kanilang kita sa pagpapalawak ng mga benepisyo at programa ng pamahalaan para sa mga miyembro nito. Kabilang dito ang Balik Ginhawa, Ginhawa Solar Energy Loan, Ginhawa Bike and E-Mobility Loan at ang inilunsad kamakailan lang na Ginhawa Health Assistance Loan na nag-aalok ng zero interest para sa mga Health Maintenance Organization o HMO premiums. Samantala, sa mga nagnanais magbukas ng Land Bank account, maaari na itong gawin gamit lamang ang facial scan. Sa pamamagitan ng bagong identity verification feature ng Land Bank, hindi na kailangang magpresenta ng physical ID sa pagbubukas ng account. Gagamitin sa pag-verify ang biometric authentication o facial recognition na nakakonekta sa National ID Authentication Services ng Philippine Statistics Authority. Inaasahang mapapabilis nito ang proseso sa pagbubukas ng account, lalo na para sa mga walang agarang access sa physical ID. Available ang nasabing serbisyo sa Land Bank mobile banking app at sa lahat ng branch ng ahensya sa buong bansa. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.